guys, hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos. Babalik pa ako doon for X-ray at saka ECG. Hindi ko alam lahat ng doktor. Hindi, ang punta lang ako doon para bigyan niya ako ng gamot ba, prevention. Prevention ba para matigil yung ubo, konting ubo-ubo lang ba. Gusto niya silipin yung aking lungs. Ayan, ay nako, ngayon mamaya pa sabi ko kain muna ako doon kasi hindi pa ako nagla-lunch. So nandito ako ngayon, napakatagal naman guys, 20 minutes lunch dito sa Bonchon. So dumayo ako dito, ang layo ng pinanggalingan ko guys. Naglakad lang ako kasi namali ako ng daan kasi hindi ako taga-rito. Namali ako ng daan. Nandun may mga bulsaking truck ng basura. Truck ng basura, yun pala yung tagdaanan ko pala, tapunan pala ng yung parang terminal ng mga basura, kaya pala baho. Tapos akit ako ng overpass. Buti hindi ako hiningal dun sa ilang steps yon. Akit mong ganon, siguro mga 10 steps, tapos landing. Tapos another 10 steps ulit, bago landing. So, ayun na yung order ko. Yan ang order ko guys, napakatagal. Yan lang naman pala ang aking yan pala yung aking is beef stew daw ito, beef stew. Hindi ko alam. Sige, kwentuhan muna tayo guys, kain muna tayo. Mabuti na lang malambot yung baka. Beef stew. Red meat naman ito, dapat hindi ako nagkakaroon. Dapat yung gulay. Sa bahay kaya gulay ako. Dito, wala namang mabilhang gulay dito sa mall. Hindi chicken. Nagsawa na ako sa chicken. Ngayon man uli ako kumain ng karne. Red meat. Sabi pa sa akin ng doktor, kaya pinakita ko sa kanya yung daliri ko, ito may gout. Sabi gusto mo daw, i-check ko daw yung uric acid ko, kukuhanan ng dugo. Sabi ko, wag na dok, ko na lang, maintain ko na lang yung gulay kain, iwasan na lang yung mataas sa uric acid ng mga food ba. Dapat ito ka, nakakain ako ng red meat. Minsan lang naman. Ang masama din yung araw-araw ba. Init ba? Init. Guys, babalik na ako doon sa doktor ko guys. Dito ko dumaan sa overpass. Takot, nakakatakot tumawid. Kaya dito ako sa overpass dumaan. Doon pa ang punta ko, doon. Buti hindi masyadong mainit. Bababa na tayo. Clinic. Waiting tayo para sa X-ray, sa ECG. X-ray room ito guys. Ayan.
Hi guys, pauwi na ako. Abang masakyan. Mukha yatang ano, kanina pa ako nag-aabang dito kaya walang ano, yung Egypt. Walang masakyan guys. Tagal kanina pa ako. Walang ano, yung sasakyan na papunta meron. Ayan eh. Sige guys, see you later. Hi guys, andito na ako sa bahay. Dumating na. Kanina pa. Tapos hindi lang ako nakapag-vlog agad. Ano, nag-merienda muna ako. Tapos ito, anak ko na gumawa nitong salad o yung ano, yung ampalaya. Yung anak ko nang pinagawa ko. Siyempre sa pagod ko, sunod agad siya. Nung inutusan ko, sunod agad siya. Kasi alam niyang pagod ako guys. Alam niya galing ako sa doktor. Kaya tingnan niyo yung hiwa niya. May napansin akong hiwa niya sa ano, ampalaya. Makapal. Ayan, makapal. Dapat ganito lang kanipis. Ganyan lang. Jesus. Hindi pa sanay. Ang kapal. Dapat, pag ako kasi nito manipis. Ayun nga. Whole day talaga guys. Umalis ako ng alas 9 dito. Kanang umaga. Dumating ako doon ng ano, mga alas 10 na. Tapos pagdating ko doon, ang dami nung nakapila, ang dami ng tao. Sa clinic, yung ano yun eh, High Precision Diagnostic Clinic. For ano lang sila, internal medicine. Yung may mga x-ray sila, x-ray, ECG, at saka ultrasound, yun lang. Yun ang meron sila doon. Wala silang ibang ano, mga eye doctor, wala. Yung ophthalmologist, wala sila. Basta internal medicine lang. Sa cardio, sa rheumatic ba? Ganun. Tapos, tatlong doktor yun. Ngayon, ang tagal ko natawag guys. Yun pala, natawag na pala ako. Number 9 ako guys. Hindi ko narinig yung ano niya kasi nandun ako sa dulo dahil super lamig. Doon ako sa pagpasok mo ng pintuan, doon ako banda umupo kasi medyo mahina yung aircon doon. Doon sa ano, yung talagang yung ano ng doktor, naririnig ko naman guys, pero bakit hindi ko narinig nung tinawag ako? Hindi, nakaramdam na nga ako guys eh. Sus ko, nakaramdam na ako ng pananakit ng tiyan ko. Parang hinihila na ako sa CR. Alam niyo yung sakit ko guys, yung wrong timing, yung bigla kang tatawagin ng kalikasan ba, hindi ko alam guys. Nag-ano naman ako, nagbawas naman ako bago umalis. Yun nga talaga sakit ko guys, talagang bigla na lang sumasakit ang tiyan ko ng parang hindi mo maintindihan, para bang nag-LBM ka no, sobrang sakit na kailangan ilabas mo yung sama ng loob. Hindi ko nga narinig yung tawag sa akin ng doktor. Lumapit ako kasi masakit na yung tiyan ko. Kumbaga nagpapaalam lang ako doon sa nurse. Sabi ko, nurse, anong number ako? Gusto ko makita kung pwede pa. Sabi niya, ano pong pangalan din? Peregrino, gano'n. Ay ma'am, kanina pa kayo natawag ni Doc. Ay, hindi ko narinig. Sabi ko, pwede bang anong, miss, magsi-CR lang muna ako. Sabi ko, magsi-CR lang ako ha. Sige. Basta babalik ako dito. Nag-CR na nga ako guys. Ayun na. Ilabas ko din yung, mabuti nilang kumpleto, malinis yung CR, kumpleto, may tissue, ganun. Okay na di. In other words, tapos na. Bumalik na ako. Nung pagbalik ko, matagal-tagal pa rin akong tinawag. Tinawag na ako, yun, sabi niya, hindi man akong binigyan ng gamot eh. Anong gamot ko dito sa tonsillitis ko, masakit ilunok. Napansin niyo ba? Paus ako. Masakit pag nagsasalita ko, yung lumunok akong sakit. Sakit ko na ito sa ano, sa buhol pa lang. Sa bagay, ngayong taong to, ngayon pa lang ako nagka-tonsillitis.
pag yan daw, 1 to 2 lang daw dapat ka nagkaka-tonsillitis sa isang taon. Pero kung recurrent ba, 4 times a year, ibang klase na yun. So, kailangan na operahan yung tonsil mo, tatanggalin na yung sa may tonsil mo. Ay, ayoko. Well, yun nga, sinabi ko kay Doc na congested ako, parang may plema na ako. Hindi naman ako yung talagang inuubo talaga ng gusto, yung parang nasa mid ka lang na pag umubo ka may masakit sa likod mo pag ubo mo. So sinuggest ni doktora, yun na nga, x-ray do ako, tapos ECG, tapos inanuhan pa niya ako dito yung sa oxygen ba yun dito. Okay naman daw sa oxygen ko. Ngayon ang x-ray tsaka ECG. Ayun na. Diyos ko. Sabi ko, sige ano na ako ipipila, pero kakain muna ako, Dok. Hindi pa ako nagla-lunch. Kumain ako. Ayun nga. Pagkatapos ko mag-lunch, may nakita naman akong kakilala ko. Ay, sus, Mariosep. Yung pamangkin ng asawa ko na namatay na. Yung asawa ko patay na. Yung nakita ko ay pamangkin ng asawa ko. Nagkwentuhan kami matagal. Kaya matagal din ako nakabalik din sa doktor. Matagal tuloy ako na ipila. Pero okay naman, mabilis lang naman yung pag after na magkwentuhan, balik na agad ako doon. Then nagpa-pila na ako. Madali lang naman ako natawag. Yun na. So bukas makukuha yung result. So babalik na naman ako bukas ng 1:00. So maghapon ako, guys. Nakauwi ako dito mga 4 na. So maghapon talaga akong nandun, guys. So bukas sandali lang kasi kukunin ko lang yung result. Hindi pa pala, kukunin ko ang result tapos babasahin ni Doc. Sa kanya ko bibigyan ng gamot. Yun na. Di, medyo sarado na naman. Sarado na naman yung tindahan ko. Sarado na yung tindahan ko ngayong araw na to. Walang kita. Bukas, half day. Sana makabalik agad ako para makapagbukas. Kahit pa paano, hanggang gabi naman. Yun. Right now, guys, makain ako nun. Merienda ako ng sweet potato. Tapos gilanlan ko yung yung salad na ginawa ng anak ko, yung ampalaya. Gilanlan. Tapos sabi nga pala ni doktor, in-approach ko pala si doktora. Sabi ko, Dok, wala kang ibibigay na gamot sa akin ngayon para makapag-take na ako ng gamot kasi parang inuubo ako. Congested ako, tsaka yung lalamunan ko, guys. Dok, masakit. Yung tonsillitis ko. Yeah. Sa tonsillitis mo, mag-gargle ka na lang muna ng yung Bactidol. Ganun. Tapos, wag mo na tayo inom ng gamot. Mag-juice ka muna, ma'am. Total, ngayon pa lang naman yan. Bukas na kita bigyan ng gamot pag nakita ko na yung result ng x-ray at saka yung ECG. Ayun, hindi niya ako binigyan ng gamot. So, ngayon, mag-iinom muna ako ng kalamansi ngayon. At saka mag-gargle ako ng Bactidol 3 times. Yun guys, yun lang. So pahinga na ako ngayon, guys. Pinagpahinga ako ng anak ko. Tinulungan ako ng anak ko. Siya nang gumawa nitong salad. Pahinga ako ngayon, guys. Maya pahinga lang ako. Magluluto naman ako ng uulamin namin ngayon. Ay, kung siyang pa lulutuin ko na ewan ko kung anong lasa. Wala akong tiwala pa. Tsaka hindi pa siya nakakaluto ng ganito. So ngayon, yung tonsillitis ko, guys, hindi naman ganun katindi yung sakit. Hindi katulad noon na talagang hindi ka makapagsalita. Ganun talaga. Ito, medyo mild lang yung tonsillitis, pero na siya parang pasakit siya ng pasakit na kasi wala pang gamot na natitake nga. Wala pa akong gamot na natitake. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Update ko na lang kayo bukas kung anong result ng aking ECG at x-ray. God bless, guys. Thank you.